Ipaniliwanag ng Korte Suprema kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Isang grupo naman ng mga alkalde ang nanawagan sa Senado na hindi ito dapat maging kanlungan ng anilay pagtatakipan. Saksi si Darlene Cay. Why are you here, sir? This is the Senate! Bago dumalo sa sesyon noong May 11, 6 na buwang hindi nagpakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Bago siya mawalang muli noong May 14, isa sa mga nabanggit niya sa panayam sa 24 oras ay ang pambabatiko sa kanya dahil sa patuloy na pagtanggap ng sweldo kahit hindi siya pumapasok. Yung iba doon ginagamit ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na. Pero ang matagal na pag-absent sa Senado, hindi raw dapat baliwalain ayon sa Mayors for Good Governance. Panawagan ng 58 alkalde na lumagda sa payag, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng absenteeism at pagtatakipan. Dagdag nila, hindi dapat protektahan ang halal na opisyal na umiiwas umano sa responsibilidad. Wala pa ring linaw kung nasaan si De La Rosa na itinuturing na armed and dangerous ng NBI. There are footages nung umalis si Senator Bato, may mga dalang duffel bag eh. So there is a suspicion na baka mga baril yun, no? Sinisikap naming makuha ang panig ni De La Rosa tungkol dito. Ayon sa PNP-PIO, wala pa silang natatanggap na formal na hiling mula sa NBI para i-revoke o bawiin ang firearms license ng senador. Oras na matanggap yan, pag-aaralan nila ang request alinsunod sa batas. Noong nakaraang linggo, bigo ang kanyang kampo na makakuha mula sa Korte Suprema ng temporary restraining order at status quo ante-order para pigilan ang pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court nang walang basbas mula sa Korte sa Pilipinas. Sa desisyon ng Korte, sinabi nitong bigo ang senador na ipakita na may malinaw na karapatan siya na kailangang protektahan kaya dapat mag-issue ng TRO ang Korte. Nakaangkla raw ang karapatang ito sa mga kwestyong legal na di pa nadedesisyonan ng Korte, gaya ng kung pwedeng ang ipatupad ang ICC warrant kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nakasaad din sa desisyon na mas kathang isip kaysa totoo ang panghimasok sa kanyang karapatan. Bukod sa binigyan siya ng protective custody ng Senado, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi noong May 13 na walang direktiba noon para arestuhin siya. Dagdag ng Korte, may mga kasamang hindi beripikadong ulat at aligasyon sa inihaing very urgent manifestation ng kampo ni De La Rosa. Hindi raw pwedeng maglabas ang Korte ng TRO o SQAO batay sa espekulasyon. Ayon sa Korte, ang issue ng mga provisional remedy lang ang kanilang dinesisyonan at hindi ang constitutional issue sa main petition ni De La Rosa. Ang asawa naman ni De La Rosa na si Nancy, umapela sa hudikatura na huwag silang maging accessory para ipadala ang kanyang mister sa dahig. Kung isusuko raw si De La Rosa ay tila pag-amin-anya ito na mahina at hindi kaya ng mga korte sa bansa na litisin ang kaso nito. Gate pa ni Mrs. De La Rosa, pinupolitika ang kanyang asawa. Sa pananaw ng gobyerno, wala nang legal na balakid para ipatupad ang warrant ng ICC. Pero para sa kampo ng senador, provisional remedy lang ang dideny. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang ang desisyon on the merits of the case. Naghain na sila ng manifestation tungkol sa desisyon ng SC. Ako si Darlene Cay, ang inyong saksi.